Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandioceses na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sunny Tejada kasama si Reverend Russell Gumoban. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Puso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, para tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at babanal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubing mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen ng Fatima upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mong akalaing dahil sa salapi mong hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin, na makamtam lamang ang gusto mong kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihing, wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala, dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ng kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan, sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti, at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit.
Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa araw at gabi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo
ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang gabi din po, Father. Sa tagpong ito, tayo po ngayon ay nasa ika-7 linggo sa karaniwang panahon sa araw ng Huwebes. At gayon din, ngayon ay ikailan na? Ika-7 na ating pagnonobina, na kung saan ang ating tema ay ipinapahayag Mary's Triumph of the Immaculate Heart. Kaya sa tagpong ito ay matutunghayan natin ang ating patron, na kung saan ay kung paano siya ay ating pintakasi, ating tinitingala, at ating sinusundan. Kung paano siya naging huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at naging instrumento para sa kaligtasan. Kaya nga, sa tagpong ito ay sa paanyaya ng ating mga pagbasa na ating napakinggan, talagang malaking challenge sa bawat isa sa atin. Kasi habang tinitingnan ko ang bawat isa na naririto ngayon, at ganun din ang ating sarili, talagang alam ko na hindi ako perpekto. Kaya katulad ng pinapahayag ng ating Ebanghelyo, talagang madiin, matapang na pananalita, na kung saan sabi nga, kung ang iyong mata ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. At aminado din ako doon, na kung saan ay yung mata ko ay nagkakasala din. Kasi 2020 ang ating King Vision. Oo. Kaya nga, kapag may nakikita akong bulag, sinasabi ko, itong bulag na ito ay ligtas ito sa kasalanan. Oo. Kasi hindi siya nakakita. Pero hindi nangangahulugan na wala na siyang kasalanan. Kasi nakakarinig pa siya. Kasi one time, nung ako ay nagpamasad sa mga bulag, ay habang ako minamassage, naririnig ko yung kwentuhan ng dalawang bulag. So, ay makuha ng aking pandinig, kahit medyo maganda na yung ay nagkikwentuhan sila. For adults only. Kaya pasensya na mga bata. Siyempre, nakaka-chancing sila. Kaya yun, sabi ko, itong mga bulag na ito, buti na lang ay hindi sila nakakita. Pero yung kanilang kamay naman ay kuwan po, na nakaka-chancing. No? Tapos siyempre, nag-iisip din ng hindi maganda. Oo, nag-iisip din sila. So, kumbaga, kung may nagpapamasad sa babae, pabor sa kanila. Kapag lalaki, parang hindi sila walang thrill. So, sa matotal, ganun, no? So, tama yung kwento tama yung kanta ni Eddie Aguilar, no?
na itong mga kapatid natin na may kapansanan ay kahit papaano ay nabawasan yung kanilang pagkakasala, yung pipi, bingi, at bulag. Oo. Kaya yun. So, pero sumatotal, hindi nangangahulugan na sila ay ligtas na. Meron pa rin, no? Kasi nagkakasalan no? Sa kanilang pag-iisip, no? The way na kanilang pagsasalita, yung iba. So tayo na mga normal, aminado tayo, no? Na kung saan ay medyo talagang madiin yung ipinapahayag ng ating ebanghelyo. Na kung saan kapag talagang literal na gagawin natin ang ipinapahayag ng ating ebanghelyo, ay talagang hindi ko rin kayo makikita. At the same time, ako din ay baka putol na rin yung aking kamay. At putol na rin yung aking paa. No. Kumbaga, at iba pa na mga parts. Kasi, siyempre, nung bata ako, nakatadyak na ako. Siyempre, laro. Tapos, nakasuntok na rin ako. No. Kung yung kamay nagiging dahilan ng pagkasala. No. So, sumatotal ay yun. At gayon din, karamihan ay yung damit, lalo-lalo din yung may edad na. Siyempre. Pero, ganun pa man, alam ng Diyos yung ating mga kahinaan. Alam ng Diyos yung ating mga kapintasan. Pero, nagpapaalala siya na kung saan ay putulin ang mga bagay na magdudulot sa pagkakasala. Na hindi pa dapat hahantong sa matinding kasalanan, kailangan kagad putulin. Kailangan kagad na talagang ay ibaling mo na sa iba yung iyong attention para hindi pa lalong maging malaking kasalanan. Oo. Kaya tinuturuan tayo ng ating ebanghelyo na kung saan, kung paano natin mabigyang pansin ang salita ng Diyos na maging gabay natin sa ating buhay para hindi tayo magkasala, hindi tayo patuloy na talagang mabulid sa kumunoy ng pagkakasala. Oo. At least meron pang talagang babala. Oo. Kaya sa tagpong ito ay pinapaunawa sa atin na kailangan natin ng mga taong magiging huwaran. Mga tao na kung saan katulad natin, pero dahil sila ay nakapokus sa ating Panginoon, ay nagtagumpay sila. Kaya nga, isa sa ating binibigyang pansin ay ang Birheng Maria, na bagamat siya ay taong totoo, no? Pero matutunghay natin kung paano ang kanyang puso ay kadalisay. No? Kapag dinadalisay yung ating puso, ay talagang pinipili natin ang magpakabanal. Pinipili natin na sundan ang kalooban ng Diyos. Pinipili natin ang mga bagay na magiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At iyon ang ating binibigyang pansin sa ating pagdiriwang. No? Na kung saan ay ipinapaunawa sa atin na kailangan nating malampasan. Pero, hindi natin to kaya sa sarili nating lakas, talino, no? Dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Dahil katulad ng ating Birheng Maria, ay idoy din ay sa tulong ng Diyos, kaloob na biyaya. Kaya matutunghay natin na kung paano dinalisay ang kanyang puso at kung paano siya katapat sa paglilingkod sa Diyos. Oo, sa paglilingkod sa Diyos. Na kung saan ang kanyang buhay, no, ang kanyang buong pagkatao ay inilaan niya sa Panginoon. Kaya nga nung ipinahayag yung plano ng Diyos, talagang bagamat hindi niya lubos maunawaan ang mga bagay, pero talagang isinuko niya lahat-lahat sa Diyos. Dahil para sa Kanya, ito yung pinakamataas na paglilingkod at pagkilala na kung saan ang iyong
ang iyong buong buhay, ang iyong buong pagkatao ay inilalagak mo sa kanyang mga kamay. Kaya kapag inilalagak natin ating buhay sa Diyos, ang Diyos ang mag-iingat at magkakalinga sa atin. Kumbaga, tayo ay susubaybayan. Ang Diyos ay magiging kalakbay natin. At anuman mga tukso na dumating sa atin, anuman yung nakikita ng ating mga mata, anuman mga bagay na kung saan ay nagtetempt sa atin, pero dahil nakatuon ang ating isip, ating puso sa Diyos, talagang pipiliin palagi natin ang gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. At yun ang nais ng ating Birheng Maria, na kung saan sa kanyang mga himala, palagi niyang pinapahalagahan yung pagbabalik loob. Kasi aminado tayo ay nadadapa, tayo ay marupok. No? Kaya bawat operation niya, binabanggit palagi yung about yung pagsisisi. Oo. Kasi kapag literal naman talaga nating putulin yung ating mga bahagi ng ating katawan, ay hindi na tayo magiging mabuting instrumento din. Oo. Pero kung sa ating pagkakadapa tayo ibabangon at kung paano tayo talagang pinagkakaloban ng Diyos ng kanyang habag at awa, at kung paano natin natatanggap ang kanyang kaloob na biyaya na pagpapatawad at ang kanyang kagandahang loob, tayo na ngayon ay magpapahayag dahil sa ginawa ng Diyos. Kaya nga sabi nga sa ating salmong tugunan na kung saan ay pinapahayag, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina, na sa mga panahon ng ating mga kung saan na mga problema, kapag tayo natutukso, at ano paman mga bagay na dumarating, kasi minsan, kung ano ang ating mga kahinaan, yun ang pamamaraan ng dyablo para tayo ay tuksuhin. Kasi alam niya na titiklop tayo. Alam niya na magtatagumpay siya. Alam niya na kung saan ay ito yung iyong inaasam. Ito yung iyong hinahanap-hanap. Kaya kapag hindi tayo nagdarasal, kapag hindi tayo tumatawag sa Diyos, talagang yun na nga mangyayari. Oo. Tayo ay unti-unting lulubog, oo, sa pagkakasala. Kaya sa tagpong ito, pinapaunawa na kapag ang Diyos ang iyong takbuhan, kapag ang Diyos ang palagi mong tinatawagan, kapag tayo palagi nagdarasal ng Santo Rosario, ay pinapakita sa atin na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng ating mahal na Birheng Maria, na kung saan bilang ating ina, siya ay patuloy na kumakalinga sa atin. Dahil tayo din ay kanyang mga anak. Kaya sa tagpong ito, tunay nga na nagiging mapalad ang tao na kung saan ay mababa ang loob, yung kalooban. Oo. Kaya nga sabi ng Birheng Maria, ako'y alipin ng Panginoon. No? So nakitaan sa kanyang puso, nakitaan sa kanyang kababaan, na kung saan talagang dahil nakitaan ng Diyos ang kanyang kalinisan ng kanyang puso, ang kanyang kababaan, ay siya ay talagang itinaas ng Diyos para maging mapalad. Maging mapalad sa lahat ng mga babae, no? Sa lahat, no? Oh, at palagi siyang gugunitain, palagi siyang alalahanin, at siya ay magiging instrumento, oh, at huwaran. Kaya tayo din, kapag tutularan natin ang kanyang pagiging madasalin at kung paano nakatuon ang ating puso at isipan sa Diyos, tayo din ay nagiging mapalad. No. Tayo din ay nagiging mapalad dahil nais natin ang Diyos ang siyang maghari sa ating mga puso. Nais natin ang Diyos ang
mabigyan ng kasiyahan. Nais natin ang Diyos na siya ang talagang manguna sa ating mga laban, no? Sa araw-araw nating buhay. Kaya nga sa huling talata ng ating ebanghelyo, binabanggit doon yung tungkol sa asin, yung katangian ng asin, na kung saan napakahalaga siya, no? Sa aspeto ng pagluluto, na nagbibigay ng lasa, no? Sa anumang uri ng pagkain. Pero kapag nawala na yung lasa, yung kanyang halaga, wala nang saysay. Kaya sa tagpong ito ay panhawakan natin ang salita ng Diyos. Katulad ng ating Birheng Maria, sabi nga, ang lahat ng mga napakinggan niya ay iningatan niya sa kanyang puso at patuloy niyang pinagbubulay-bulayan. No. Dahil ito'y part ito ng ating paglago para lubusan nating masunod ang kalooban ng Diyos, para natin ay lumago ang ating pananampalataya, at sa pamagitan na kapag ang mga salita ng Diyos ay may sa puso natin, tayo din ay talagang magtatagumpay sa mga hamon ng buhay. Dahil katulad ng ating Birheng Maria, ipinapakita sa atin ng tema ngayon kung paano siya nagtagumpay. Kaakibat ang kaloob na biyaya ng kalinis-linisang puso. Kaya sa tagpong ito ay yun ang maging hamon sa bawat isa sa atin. Sa ating pagpipintakasi, pagpaparangal sa ating Inang Birheng Maria ng Fatima. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating nilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan, hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero, naway patuloy na magbahagi, tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ng kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Isama po natin sa ating panalangin ang mga intensyon ng mga ating Novena Mass sponsors: George Versabe, Estela Reparado, Estre Licerio, Lea Macaso, Belen Ruedera, Aurora Daag, Sunny and Yoli Sikat, Cleo Hebrador, kasama mga ministry and pamayanan offerers, Charismatic Prayer Group, Shrine Promotion Ministry, Lectors and Commentators Ministry, Saint Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, Our Lady of Mount Carmel, Saint Joseph, at sa lahat naman na magsisipag-alay ngayong gabi. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Kalakip ng ating mga personal mga kahilingan at pinatutungkulan ng misang ito,
Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen ng Fatima, hinihiling namin ang aming paghahain ay kalakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na kinalulugdan mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit na papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kulob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kay magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo man nakatala sa ating parokya at lahat nating mga mahal sa buhay na namayapa na. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, awitin po natin na may pagmamahal ang panalangin tinuro niya sa atin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ipinanabikan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang ay mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa lahat. Mga kapatid, narito ang ating Paso Kristo, ang anak ng Berheng Maria. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan at ibinibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain, tinapay na nagbibigay buhay. Mapapalad tayong inanyayahan sa piging ng ating Panginoon. Hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ang gagaling.
Diyos na makapangyarihan, may gawa ng tanang bagay, napuspos kadakilaan, sa lingkod niyang hinirang, banal ang kanyang pangalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiluhod po ang lahat. Prayer to Our Lady of Fatima for the Episcopal Coronation. O most Holy Virgin Mary, Queen of the Holy Rosary, and Mother of Mercy, we turn to you with hearts full of gratitude and hope. In your apparition at Fatima, you called us to prayer, penance, and conversion. Now, as we prepare for the Episcopal Coronation, we entrust our lives, our families, and our parish community to your maternal care. Guide us closer to your Son, Jesus, and help us to respond to your call with faith and love. O Immaculate Heart of Mary, we humbly ask you to intercede for us during this novena. Help us to grow in faith, hope, and love. Protect us from sin, strengthen us in trials, and guide us along the path of eternal life. As we honor you with this coronation, may we also honor your Son, Jesus Christ, in all that we do. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, may your Episcopal coronation remind us of our constant presence in our lives. Reign in our hearts, protect us from harm, and bring us closer to your Son. We entrust our needs to your loving care, and confident that you will bring them to Jesus. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagpapagawa ng Kristong Hari sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-alay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero. Tanda po ito ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala, mag-alay kaloob na. Available po ang family candle offering sa buwan ng Pebrero in honor of Episcopal Coronation of Our Lady of Fatima. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong family candle offering. February 21 hanggang March 1 ang ating Novena Mass para sa paghahanda natin sa ating Episcopal Coronation. Ito ay gagawin natin ng 6 p.m. Kasama nito ang pangungumpisal at holy hour ng lahat ng naglilingkod at devotees ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Abangan po natin ang Episcopal Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Fatima sa March 2, 2025. Ito po ay araw ng linggo ng 1 p.m. ang ating Episcopal Coronation. Kaya ang misa natin sa March 2 ay 1 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Wala na pong 3 p.m. Mass sa March 2 to give way for the said event. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ito sa ating lahat. Saksihan natin at sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa tulong at panalangin
sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Fatima. March 1, per Saturday devotion sa ganap na 5:30 a.m. ang ating dawn procession. Susundan ito ng 6:15 a.m. Mass at siya na rin ang ating Paris monthly formation. May pagsasali ng mga imahin sa mga pamayanan. Inaanyayahan po ang lahat na ibalik ang lumang palaspas simula ngayong araw hanggang sa March 4. Sa March 4, Pat Tuesday, ay sama-sama nating sasalubungin ang mahal na poong Senyor Nazareno ng Quiapo sa ating dambana, kasabay sa 5 ng hapon sa kanyang pagdating, ay gaganapin natin ang pagsusunog ng palaspas sa harap ng ating simbahan habang pinagninilayan natin ang 7 nakamamatay na kasalanan. Muli po, sama-sama tayong lahat sa March 4 ng 5 p.m. March 5 as Wednesday, ang misa po natin sa umaga ay 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., sa hapon naman ay 3 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Ito po ay araw ng pangingiling at pag-aayuno. Fasting in abstinence, inaasahan po na makapagsisimba ang lahat ng mga Katoliko sa araw na ito. Available na po ang ating Jubilee T-shirt para sa pagdiriwang natin ng Pilgrims of Hope Jubilee 2025. Available po ito sa ating religious store at sa opisina. Inaanyayahan po ang lahat na bumili at isuot ito, lalong-lalo na sa pagdiriwang sa March 2. Mag-order na po kayo ng Jubilee T-shirt para sa inyong buong pamilya. Isusuot po natin lahat ito sa mga pagdiriwang natin ng Jubilee 2025. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niyang mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria ng Fatima upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.